106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal ko ang Lindsay. Good morning to everyone. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Joy. 33 years old, mula po sa Pandacan, Manila. Sana guys, you can help me kasi kailangan ko po talaga ng advice. Meron po akong boyfriend and we've been together for 9 years. He asked me to marry him and I said yes. Pero ngayon, hindi ko na alam kung ipagpapatuloy ko pa rin yung pagpapakasal sa kanya. Dati po kasi, nung 1 to 2 years kami in a relationship, napapagbuhatan niya po ako ng kamay. Minumura or pinapalayas sa pinagsistayan namin since before ay pumupunta ako doon. Binigyan ko siya ng chance para magbago. Pinatawad ko siya, DJ Lindsay. Pero sa kabila ng lahat ng pag-intindi ko sa kanya, inulit niya ang pananakit sa akin. Alam ko namang mali at alam ko rin na marupok ako. Pero kasi nung panahon na yon, kailangan namin ng isa't isa. Emotionally, mentally, and financially. Naging sandalan namin ang isa't isa, DJ Lindsay. Dumaan ang ilang buwan, ilang taon, hindi na naulit ang pananakit niya sa akin. Pero nung dumating sa 8 years na relationship namin, bago siya mag-propose sa akin, naulit muli ang pagbubuhat niya ng kamay at pananakit sa akin. Tuwing nag-aaway kami, may times na minumura niya ako. And worst, nabubugbog pa. Akala ko, DJ Lindsay, nagbago na siya. I kept on praying to God na i-guide naman sana ako and all that. Lagi akong umiiyak. Lagi po akong nagdarasal kay Lord. Dinadaan ko sa notes sa cellphone ko. I write there as I am writing to God. Sa tagal ng panahon na walang pananakit,
Akala ko tuluyan na siyang nagbago. Akala ko totoo. Pero last month lang, habang nagtatalo kami sa isang bagay, napagbuhatan niya ulit ako ng kamay. Paulit-ulit niya akong sinuntok. Nasira na nga yung damit ko. Kinaladkad ako sa hagdan at pinalayas muli doon sa tinitigilan namin. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko. Nagmumukha na akong tanga. Nagmumukha na akong kawawa palagi. Kasi pinagtitinginan ako ng mga tao sa tuwing pinapalayas niya ako. Tapos wala naman akong mapuntahan. Wala rin akong mapagsabihan ng mga kaibigan and all that. Kasi ayoko siyang masira sa mata ng ibang tao. Lindsay, nanghihinayang din ako sa mga taon na pinagsamahan namin. Yung taon na ginugol ko sa relasyon namin. Nanghihinayang din ako kasi nasa kalagitnaan na kami ng wedding preparations namin and planning. Both families namin ay masaya at aprobado ang aming pagpapakasal. Kaya please help me. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nasanay na ako na nandyan siya para sa akin at sa pamilya ko. Thank you so much, DJ Lindsay. Muli, ako si Joy. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Energy FM. Panggang oras natin sa buong kapuluan. Wait lang, uubo lang ako ha. Ganun talaga dapat nagpapaalam. Nakakaloka. Oras natin ay 9:15 na po ng nagmamagandang umaga. Nakakaloka si Joy. Joy ba talaga pangalan mo? Hindi bagay sa'yo, bakla. Dapat sa'yo, hurt. Pain. Oo, nakakaloka. Si Joy nagtatanong pa kung anong dapat niyang gawin. Yung totoo, nung pinanganak ka ba, ganyan na talaga, natanggap mo na talagang gugulpihin ka lang na magiging asawa mo? Ano ba, bakla? Alam mo na kung anong sagot dyan. Feeling ko nanghihingi ka lang ng validation talaga, no? Minsan kasi, di ba, alam mo naman yan. Alam na natin yung sagot, pangitang-pangita na kung anong dapat natin gawin, pero hindi natin tinutuloy because kailangan natin ng validation from other people, di ba? Nako, sa mga, alam mo dun sa sulat mo, first part pa lang yung nakita ko na sinasaktan ka. Jai, kung ako yan, baka nireport ko sa barangay. Baka nireport ko sa police. Diba? Vowsy kasi. Sorry na ha. Kasi ayoko talaga yung sinasaktan yung mga kapwa natin babae. Kasi kung emotional yan, maiintindihan mo pa kasi in a relationship Pero it's never okay for me, it will never be okay for me na pagbuhatan po ng kamay ang isang babae. Wala ba kayong mga nanay, yung mga lalaking nananakit na mga babae? Wala kayong mga nanay? Wala kayong mga lola, tiyahin, ganyan? Wala kayong woman's image sa buhay ninyo? Kayang-kaya ninyong manakit. Oh my gosh, which reminds me, meron ako nabalitaan sa Agusan del Norte ba yun? O Agusan del Sur, Master Toy. Ay, naku, nagiinuman lang sila. Medyo hindi ko kakagandahan na balita. Nabalitaan mo ba yon? Pinugutan ng ulo. Yung kinaiinisan niyang matanda.
Nakakaloka. Na-stress ako nung nabasa ko yung balita. But anyways, ibang story yon. Naisip ko lang nabasa ko lang kanina. Pero kasi, drug addict yung lalaki. Diba? So, baka naman mamaya ganun ka din ha. Baka mamaya yung jowa mo ganyan din. Kasi iba yung lakas ng loob, diba? Kapag ikaw ay merong, alam mo yon, meron kang binabackupan ka ng bawal na gamot. Iba talaga yung takbo ng isip mo. Kaya magagawa mo yung mga bagay na akala mo, diba, hindi mo magagawa. Baka lang naman ha, hindi naman sa nagja-judge ako, pero baka lang naman, nalakas na loob diba? Nananakit, sinasaktan ka, binubugbog ka, nasisira yung damit mo at pinapalayas ka, diba? Ito naman kasi si ate, binubugbog ka na Hindi ka naman punching bag para tanggapin mo lang ng tanggapin lahat ng pambubugbog, diba, pananakit sa'yo, diba? Lahat ng bagay may value, yung suka nga sa tindahan ni Aling Beatrice may value. Ikaw wala, diba? Ilang beses ka nang binugbog, ilang beses ka nang, di ba, pinagmalupitan, pero nandyan ka pa rin, hindi ka pa rin umaalis. Bakit? Di ba? Kahit sinasabi mo na naging sandala namin ang isa't isa, di ba, naging nandyan siya para sa akin emotionally, financially. Alam mo, hindi ko maintindihan, emotionally, nakakapag-provide siya ng emotional relief sa'yo, pero ang kapalit nun physical abuse? Bakit? Diba? Ang daming lalaki. Hindi mo kailangan ng ganyang karelasyon sa buhay mo. Bakla ka ng taon. Diba? Sabi ni Joycelyn. Medyo kapangalan mo pa to, Joycelyn. Tigilan mo na yan habang hindi pa kayo kasal. Love yourself first. Mahal magpaanal. Ay, totoo yan, be. Pinakamababa 250 yata. Okay, baka magpapaanal kayo Sabihin nyo sa akin, may kilala ako. Nagnegosyo, kumikitang kabuhayan. Sabi ni Ate Rosie Lopez, hi Scrappy, sakit naman yan sa part ng babae. Mag-isip-isip ka, Joy. Hindi pa nga kayo kasal, may bugbugan factor ng ginagawa sa'yo. Paano na kung mag-asawa na kayo? Isip-isip din, Joy. Sa yung boyfriend, sarap isako ng boyfriend mo. Ay nako, sabi naman ni Ate Ravicel, ang babae dapat minamahal, hindi sinasaktan. Iwan mo na yan, huwag ka na magpakatanga dyan. Sender, mahalin mo ang sarili mo. Diba? Totoo naman. Sabi naman ni Ate Faye, ngayon pa lang iwan mo na, what more pagkasal na kayo, mag-isip kang mabuti, joy to the world. Diba? Naku, sinasabi ko sa'yo, bakit mapapakasalan mo yung ganyan klaseng lalaki? Alam mo, ngayon pa lang, binubugbog ka na, baka kapag naging kayo, bedya na matapos yung buhay mo. Feeling ko lang, Kasi, diba, kapag naging mag-asawa kayo, titigil na kayo sa isang bahay lang. Tapos, diba, sa isang batas lahat gagawin niya sa'yo. Misis kay, mister mo siya. Ganyan, diba? Nakakaloka lang pag nakasal kayo or pag kinasal na kayong dalawa. Ngayon patanga-tanga ka na. What more kapag naikasal na kayo, te? Baka hindi mo nagamitin yung isip mo. Magkakaanak pa kayo. Imagine kung anong pwede niyang gawin sa mga magiging anak ninyo. Diba? Kung ikaw nga, na jowa, magiging asawa, nagaganyan niya. What more yung mga magiging anak ninyo? Jai, maawa ka. Di ko alam sa'yo, joy to the world. Sabi ni RJ Kim, ako DJ Lindsay, naniniwala ako na aside from praying, we should be aware din sa sinasabi ni Lord na gawin natin. Paano? Sa pagbabasa natin ng Bible. Yan ang pinaka-the best na guide natin sa buhay. At saka alam mo, I'm sorry pero ito na naman ako sa sinasabi ng universe. Once na ang isang tao, sinaktan ka, umiyak ka, and you felt bad, you felt betrayed, 'di ba? 'Di ba sa tuwing umiiyak tayo, nasasaktan tayo Minsan kapag nasa isang relasyon tayo, kaya tayo umiiyak, it is because merong nagawang hindi maganda para sa atin, 'di ba? Alam mo, way 'yon ng universe para ipakita sa iyo na ini-inject na ng sarili mo yung iyong pagkatao sa sitwasyon na yan. Na ini-eject na ng universe yung katawan mo sa sitwasyon na yan, sa tao na yan, be. That is the universe's way of telling you that that guy is not good for you. Kasi umiiyak ka Wow! Kasi nasasaktan ka. 'Di ba? Kasi binubugbog ka, bakla ka ng taon. 'Di ba? Bakit kailangan mo magstay sa ganyan? Ako, sinasabi ko sa'yo, buti na lang medyo napapausak ko ngayon, di ba? At hindi ako masyado nag-e-effort. Pero, hindi pa ba sapat yung mga pasa, yung mga sugat, yung mga sakit na natatanggap mo?
Hindi pa ba sapat na rason yun para hindi siya pakasalan? Ano bang standards mo sa lalaki? Yung nananakit? Oh. Diba? Wag ganun. Pero alam mo, mahalin mo yung sarili mo. You deserve so much more. You deserve somebody that is better for you. Diba? Nakakaloka ka. Oo. Tapos ito pa ha, sinasabi niya na lagi siya nagpe-pray kay Lord. Be, si Lord nandyan lang yan para i-guide ka. Gina-guide ka nga niya, palagi kang umiiyak, palagi ka sinasaktan ng jowa mo. Ngayon, kung hindi pa sapat na signs yon para sa'yo, ay naku, pati si Lord sasakit ang ulo, mapapatumbling sa'yo. Diba? Lagi ka na nga pinapaiyak, sinasaktan ka na. Hindi pa ba sapat na sign yon, na guidance yon from Lord, na uy, umalis ka na dyan, anak, huwag kang patanga-tanga. Oo. Girl, si Lord hindi bababa mula sa langit para tanggalin ka sa sitwasyon na yan. Hindi kanya susunduin, 'di ba, dyan sa bahay ninyo at hindi niya ihahabla yung lalaki na yon. Kailangan mo lang umalis dyan. 'Di ba? Anong gusto mo mangyari? Magkasama na kayo ni Lord bago ka makapag-decide? 'Di ba? Gusto mo bang sumama na lang kay Lord? Kung gusto mo sumama kay Lord, o sige, pakasalan mo siya, di ba? Gusto mo makita si Lord ng advance? Di ba? O sabi nga dito, ilang black eye pa ang gusto mo bago ka matauhan, Char. Di ba? O sabi naman ni Jeff, ate girl, ang gawin mo, mag-aral ka ng karate pang self-defense. Para pag binugbog ka niya, magugulat siya. Siya ang nagulpi, matatakot na yun sa'yo. Di ba? O sabi dito ni Arch, domestic violence is never acceptable. Kung di pa red flag yan, ewan ko na sa'yo. Don't be statistic. Ano to? Don't be a victim. Totoo naman. Yahoo! Ewan ko. Alam mo bakla, may mga signs talaga si Lord na minsan pangitang-pangita na pero hindi mo talaga tinitingnan because ang tinitingnan mo is yung haba ng panahon na magkasama kayo. Beaanhin mo ang haba ng panahon na magkasama kayo kung dun sa panahon na yon palagi kang bugbog sarado. Oh. 'Di ba? Anong panahon yung pinapahalagahan mo? Oo, siguro tinutulungan ka niya financially pero can't you provide for yourself? 'Di ba? Hindi mo ba kaya magtrabaho at kitain 'yan for yourself ng sarili mo lang nang hindi umaasa sa kanya? O baka sugar daddy ang kailangan mo, hindi jowa. At, di ba? Baka sugar daddy ang kailangan mo, hindi jowa. Hindi sasaktan ka, nakakaloka ka. Di ba? So, alam mo, ang duwag lang pakinggan para sa akin ha. Nakakaduwag lang pakinggan. Duwag ka ba te? Di ba para sabihin lang na tinutulungan niya kasi ako financially and emotionally naging sandalan namin ng isa't isa kaya alam mo yun hindi ko mapakawalan yung 9 years na magkasama kami, di ba? Bullseye! Oo, sorry na. Di mo kailangan yung 9 years. Sa 9 years na yun para ka naman punching bag. Sa 9 years na yun ilang beses kang napahiya. Sa 9 years na yun hindi ka niya pinahalagahan. Hindi ka niya minahal. Diba? Tigilan mo na yan habang humihinga ka pa. Kasi baka mamaya kapag pinagpatuloy mo pa yung relationship na yan, te. Oo, ilang guhit na lang, ilang kembot na lang. Baka nga hindi matuloy yung kasal ninyo dahil bugbog sarado ka na kapag nagtatalo kayong dalawa, di ba? Jemel. Oy, kapangalan ni Mark Jemel. Naku, I'm sorry Ate Joy, pasensya ka na. Ayoko na lang sa lahat yung desperada, marupok at martir na katulad mo. Alam mo, sinasaktan ka na, di ba? Pinapatawad mo pa, nakakaloka ka. Gigil mo ko ang aga-aga. By the way, hi sa'yo, beautiful DJ Lindsay. Naglalaba po ako habang nakikinig sa'yo. God bless from Cainta, Rizal. Good morning sa mga naglalaba. Oo, nako. Jujulanis Morissette, masasayang yung paglalaba ninyo. Sabihin, hindi may dryer naman, DJ Lindsay. Ano ka ba bakla kahit may dryer yan, isasabit mo pa rin yan. Kaya laging sinasabi sa akin ng nanay ko, bumili ka na lang kasi ng washing machine na may dryer. Oo, ganyan. Yung paglabas ng damit mo, ayos na, itutupi mo na lang. Hindi ako nasasatisfy. Oo, ang hirap kong isatisfy Tsareng. Kailangan ko pa rin siyang isabit at kailangan pa rin niya mahanginan for me. Uy, umuulan. Basta, galingan mo sa paglalaba, Gmail. Sabi naman ni L.A. Astrera, unang pananakit pa lang red flag na yon. Huwag manghinayang sa tagal ng pinagsamahan. Masayang ang buhay na pag nag-stay ka sa ganyang tao. Totoo, di ba? Di ba, Kapitana Sisa? Alam mo nyo ba, sinave ni Kapitana Sisa yung pasalubong ni Kara sa akin.
Oo. Yung biskwit talaga. Yung biskwit talaga na kinuha, yung minain ko kahapon sa mga pasalubong na Kiara, meron ng ibang kumain. Pero buti na lang nandiyan si Kapitana sa isa, talagang hinarbat niya. Kahit bawas na, hinarbat niya pa rin yung pasalubong for me. Thank you so much, Kapitana Sisa. At huwag ka na magreklamo dahil nagbukas ako ng isa pang pasalubong ni Cara. Huwag kang dyan, masama yung pakiramdam, kailangan ng cup noodles. Oo. Anyways, thank you so much for tuning in. Sa lahat po ng mga kababaihan na sinasaktan, diba, inaabuso, diba, ina-applyan ng violence sa relationship, you deserve so much more, diba? Nakakaloka. You deserve so much better. Huwag kayong magsettle sa lalaki na sinasaktan kayo. And this goes the same with guys, ha? Just because lalaki ka doesn't mean tatanggapin mo na lang ng tatanggapin kapag ikaw po ay binubugbog ng babae. Kasi may mga ganyan, ha? Hindi lang babae ang nabubugbog. Ang mga lalaki din binubugbog ng mga babae minsan. Wow! May kilala ako at may alam ako. Kaya guys, kapag nasa ganyang sitwasyon kayo, mga lalaki binubugbog, mga babae binubugbog, alis na kayo dyan. Diba? It is the Lord's way of telling you that this is the right guy or this is not the right person for you. Umalis ka na dyan. Diba? Mahaba pa ang buhay. Yung panahon na sana nag-i-enjoy ka, yung panahon na sana masaya ka, diba? Nasasayang lang eh. Kasi i-spend mo siya doon sa tao na hindi tama para sa'yo. Diba? Yung panahon na sana nag-i-enjoy ka, kinikilig ka, nasasayang doon sa lalaki o sa babae na binubugbog ka lang. Choose your partners wisely. Choose your relationships wisely, mahal ko, pangga ko, baby ko. Diba? Ngayon sa mga taong nambubugbog naman, sabihin nyo na lang kung hindi nyo na mahal yung partners ninyo. Diba? Hindi yung nananakit pa kayo, hindi yung nagiging violent pa kayo. Mga tao, yung mga karelasyon ninyo, hindi sila punching bag. Diba? Hanggang 9:31 on the clock. This is Lihim ng Liham. At ako po, si Lindsay. Tutok lang. Energy.